Sa loob ng maraming dekada, ang martial law ay nananatiling marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang panahon ng takot, pakikibaka at pag-asa. Ito ang kwento ng mga Pilipinong nagpatuloy sa kabila ng dilim. Noong ika-21 ng Setyembre taong 1972, ipinroklama ni Pangulong Ferdinand Marcos ang proklamasyon bilang 1081. Ideklara ang buong bansa sa ilalim ng batas militar, which had been signed by me before. With your support, placing myself, my life, and my family's life and honor. Ayon sa gobyerno, ito raw ang hakbang para labanan ang banta ng komunismo. Ngunit para sa iba, ito ay simula ng isang diktadura. Samot-saring sakit, peklat, at lalim ng sugat ang naging buhay sa ilalim ng martial law. Mahigpit na kinontrol ang media, lahat ng galaw ay binabantayan. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga kwento ng pang-aabuso. Ang sinumang tumutol ay maaring mawala o kaya'y pahirapan. Ngunit kahit sa panahon ng takot, maraming Pilipino ang naglakas loob na lumaban. Sa lansangan, bumuhos ang mga protesta. Sa kabila ng mga panganib, nagpatuloy sila. Ang kanilang boses ang naging simula ng pagbagsak ng isang diktadura. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Matapos ang martial law, unti-unting nalantad ang mga lihim. Libo-libo ang nakulong, libo-libo ang tinorture, at marami ang pinaslang. Ito ang madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Isang paalala na hindi natin dapat kalimutan. Ang martial law ay bahagi ng ating kasaysayan. Ngunit ang tanong, natutunan ba natin ang ating leksyon o hahayaang maulit ang nakaraan? Ang kasaysayan ay hindi dapat kalimutan. Huwag hayaang mabalot muli ng dilim ang ating bayan. Sa paglipas ng panahon ay iba't ibang mga pangyayari ang ating nadatnan. Ano na nga ba ang ideya o kaalaman ng mga tao sa ngayon patungkol sa martial law? Sakali na magkakaroon ng martial law ulit o kung may chance man, sasang-ayon ka ba rito o hindi? For me, both not and yes. Kasi sa ngayon, may mga biktima na inosente. Tapos sa ngayon, meron namang gumagawa ng krimen. Tapos pero hindi sila napaparusahan ng sapat. Maaaring po bang ibahagi ang iyong buhay po noong panahon po ng martial law? Estudyante ako noon, 1972, ng communication ba. Walang radio, walang anything. Si tatag no ng ang sekretary ni Marcos noong panahon na yun. Ito po yung tanong, Nay. Hindi po ba kayo sang-ayon sa pagdeklara po ng martial law? Sa akin, may advantage. Ganon. Pero sa iba, yung mga against sa ayaw nila nun. Depende sa sitwasyon. Yun. Yung panahon na yun. Kasi nung panahon na yun, nagkaroon pa ng mga Green Revolution. Sabihin lahat ng tao, pinagtanim ng mga halaman. Yung mga green leafy vegetables, lahat ng bakura noon, may mga halaman, ng mga gulay, para noon. Kasi nga, para noon, merong hindi nabibili. Hanggang sa dumating sa punto na, yung hindi na mabili. O hindi na mabili yung mga gulay. Nung panahon na yun, meron na akong grocery noon sa palengke. Pinamamalit na lang ng posporo ang gulay. Nung panahon na yun, ganon. Hindi ka po ba sang-ayon sa pagdeklara ng martial law? Hindi. Ayoko. Mahirap ang martial law kasi naranasan na noong panahon pa ni Marcos. Depende sa gobyerno yan kung paano nila idideklara ang martial law. Kasi tayo, isang mamamayan na mapayapa naman tayo sa ngayon, kung hindi tayo magkakaroon ng kaguluhan, hindi tayo magkakaroon ng martial law. Depende sa pagdideklara ng gobyerno.
Kasi ang gobyerno ay umaayon lang dun sa kung ano yung mangyayari sa bansa, kung mayroon bang mga ganitong terrorism na nagaganap. Kayo po ba, sangayon po ba kayo sa pagdeklara po ng martial law? Nung una, okay lang. Kasi yung mga tao parang may konting disiplina. At saka yung gaya, yung curfew, ganun. Maano rin yung mga tao, madisiplina. Naniniwala po ba kayo sa sinasabi ng iilan na ang martial law daw po is matatawag na golden age or golden era? Hindi rin, basta kasi magulo yung martial law eh. Dampot na lang, wala nang parang naging hostesya, dinadampot ng mga nagkasala. Lumuluto na lang sa ilog, pinapatay na lang. Kaya lang, maraming natatakot, talagang sumusunod sila sa batas. Ganun na nangyayari ng martial law. Narinig natin ang mga kwento at karanasan ng mga tao tungkol sa martial law o batas militar. May mga taong sang-ayon at hindi sang-ayon tungkol sa martial law. At so maraming salamat po sa mga taong nagbahagi ng kanilang mga karanasan at kwento.